Nata sa kanang gitawag og ikaunom nga adlaw sa paghisgot sa kining gitawag og direct eretz, usa ka ethical behavior, mayong panglihok or maayong pamatasan. So nanata sa ikaunom adlaw. Okay, so nasa pang-anim na tayo na araw. So sabi dito, do not oblivious to the good that others do for you. Do not be oblivious, meaning huwag natin masyadong ibaliwala yung mga nagagawa ng mga tao na kabutihan para sa atin. Alam naman natin na hindi lang tayo ang gumagawa ng mga kabutihan. May ibang tao din na gumagawa ng kabutihan para sa atin o dun sa ibang tao. Huwag po nating ipagwalang bahala yan, kasi kapag pinawalang bahala natin yan, alam natin na sa kalaunan, lilipas sa mga araw, mga taon, tayo-tayo din ang magkikita, tayo-tayo din ang magtutulungan. So kung sila ngayon nakakatulong sa atin, huwag natin ipagbahala. Kasi nga, darating din ang araw na darating ang panahon na tayo naman natutulong sa kanila. Sabi nga doon sa mga kawikaan ni hero na si Rizal, na ang hindi nga marunong lumingon doon sa pinanggalingan, hindi makakarating doon sa paruroonan. Sakto ba kung Tagalog na? Okay. Yun ang kasabihan. So, ang pangalawa naman na ano natin dito is, ang sabi ng mga sages, acknowledge even those who do something as simple as open the door for you. So, kailangan po natin tingnan yung mga taong nakakagawa ng kahit na konting kabutihan. Pasalamatan po natin sila dahil kahit pa paano nakagawa sila ng pabor sa atin. Ganun din po tayo dun sa ibang tao, kailangan din natin gumawa. Kapag ano naman, tayo ang nagawa ng kabutihan, kailangan natin sila pasalamatan. Kahit na simple thanks lang, para naman mas maganda yung pakikitungo kasi nakikita naman nila na marunong din tayo magpasalamat kahit paano. So pasalamatan natin, maging malaki man yung tulong na natanggap natin o maliit, kailangan talaga pasalamatan. Huwag natin ipawalang bahala yung mga tulong na natatanggap natin, gaano man ito kaliit. So never say anything you do not mean. Kapag nagsasalita tayo ng mga bagay na gusto natin sabihin, kung wala namang gamit dun sa pinag-uusapan, huwag na lang natin sabihin. Kasi kalimitan nangyayari ito kapag kami mga usapan, halimbawa nag-uusap kami tungkol sa tura, tapos ikaw naman singit ka, yung siningit mo tungkol dun sa negosyo. So kung hindi kailangan sa pinag-uusapan, huwag natin isingit. Tingnan na natin mabuti kung ano ang pinag-uusapan bago tayo sumabat. Kailangan talaga na tingnan muna natin, pakinggan muna natin kung ano yung pinag-uusapan. Intindihin muna natin bago tayo sumabat. Hindi kailangan na sumabat lang na sumabat kahit na walang alam doon kung anong pinag-uusapan. So make an effort to be first in the saying of shalom. So kapag kami nakita ka o may nakaharap ka ng mga kakilala o mga kasamahan doon sa simbahan, sa paniniwala, kailangan po tayo magunahan sa pagsabi ng shalom. Kahit na Jew man siya o Gentile alike, kailangan natin na magunahan sa pagsabi ng shalom for the sake of peace. Hindi naman siguro natin kailangan mag-aral para malaman natin kung ano ibig sabihin ng shalom. Shalom means peace. Hindi natin kailangan na magkaroon muna ng kaibigan bago magsabi peace tayo. So kahit na hindi ka kilala, basta alam mo na ano siya, Noahide siya or Jew siya. Kasi kapag kakatoliko mo naman sabihan mo na shalom, hindi naman nila alam kung ano yung shalom. So magkakaroon lang ngayon ng mga pag-uusap na unnecessary. So yun lang girit natin, yung alam kung ano ang shalom. Kapag hindi naman natin kakilala, hindi naman natin hindi niya alam yung shalom. Kahit na magandang gabi, magandang araw, magunahan tayo kung paano magalang na ibang tao. Okay?
For you should have good and friendly neighborly relation with everyone. Yun nga, sabi ko kagabi, we need to establish yung pakikibagay sa ibang tao. Hindi kailangan na porket hindi natin kakilala or kakilala natin, hindi natin kailangan kausapin. So kahit na hindi mo kakilala, basta sa palagay natin gusto makipag-usap, gusto makipagkaibigan, kailangan po natin makibagay sa lahat ng oras. So kapag yung mga mga kakilala or mga neighbor natin na hindi kasama sa paniniwala, makibagay na din tayo kasi nga hindi naman ibig sabihin na iba ang paniniwala natin, kailangan na natin sila kalabanin. No, hindi. Kailangan natin pakisamahan lahat ng mga tao na nasa paligid. Or never utter a lie or speak deceitfully. Iwasan po natin na magsabi ng mga bagay na hindi totoo or magsalita ng mga bagay na nakakasira na hindi totoo, na nakakasira sa relasyon sa ibang tao. So, ibig sabihin po niyan, wag po tayo basta-basta magsasalita kung alam natin na hindi makakabuti sa ibang tao. Okay? So kung may tanong, hello, Angelo Romada, musta na? Condolence. Hello sir, okay. So never utter a lie or speak deceitfully. Wag po tayo magsinungaling. Kung ano lang po yung totoo, yun lang po sabihin natin. Kung wala tayong masabi na tama din, wag na lang tayo magsalita para iwas kalaban, iwas kaaway. Nagsalita tayo na sobra dun sa alam natin na kahit na hindi na siya kailangan, sinasabi pa din natin para lang may mapag-usapan, magiging prone po tayo sa kasalanan kasi nga may kasabihan na the more you talk, the more you mistake. So, hindi po kailangan kapag alam natin na hindi kailangan yung pinag-uusapan natin, hindi yung sasabihin mo hindi kailangan kasi nga may iba silang topic, huwag na natin isingit. Tsaka kapag alam din natin na hindi kabutihan, hindi nakakadulot ng kabutihan yung mga sinasabi natin, huwag na natin sabihin. Huwag na natin sabihin. So siguruhin lang po natin na yung sasabihin natin nakakabuti sa ibang tao o nakakabuti dun sa kausap natin. Okay? So never join with an evil person or one who is sinful. So sabi ng mga sages na wag po tayo makisama doon sa mga tao. Kahit alam natin na kakilala natin, hindi naman lahat ng tao mabubuti. Meron din naman tayo kahit papano na kakilala na mga masasama na gumagawa ng mga bagay na hindi mabuti para sa mata ng tao at saka sa mata ni Hashem. Kung kailangan na pansinin natin for the sake of friendship, for the sake na kakilala lang natin, okay, pansinin natin, hi, hello. Pero hindi kailangan na makisama tayo na alam natin na kapag ka nakisama ka, sa ayaw natin sa gusto, magkakaroon po tayo ng relasyon dun sa tao na, so, yung pangit na yung pag-uugali niya, may ginagawa siya hindi maganda, so madadamay ka. So, iwas-iwas po tayo kapag ka yung tao na kausap natin or kakilala is medyo may problema. Okay? So, be trustworthy with everyone. Kailangan ipakita natin na talagang pwede tayo pagkatiwalaan. Hindi pwede yung kapag ka sinabi mo tapos di mo ginawa. So, kailangan kapag ka nasabi natin, gawin talaga natin na trustworthy with everyone. Yung sa Bisaya pa kasaligan. Kailangan gawin natin na yung sarili natin na kapanipaniwala, may dignidad, kung magsalita may dignidad. So, never join with an evil person or one who is sinful. Yun nga, sabi ko kanina, wag basta-basta sumama. Kapag ka alam mo adik, di wag ka na sumama. Kailangan mo siya pansinin mo kasi nga kakilala mo. Pero hindi kailangan sumama ka sa mga lakad niya kasi nga kapag ka nahuli yan
adamay ka dyan. Madadamay ka dyan. Kapag ka nagawa yan siya ng mga bagay na medyo bawal sa patakaran ng tao, sa patakaran ng Hashem, so wag na. Yes, kakilala, pansinin, pero hanggang dyan lang. Hindi kailangan sumama. Then, one who is angry or irate or a fool. Wag din tayo magsama sa mga taong palaging galit. Palaging galit. Hindi kailangan magsama kasi kapag ka nagsama ka ganyan, alam naman natin na kapag kagalit yung tao, hindi ang Hashem, ang Shekinah ni Hashem, hindi pumapasok dun sa kanya. So wala tayong makukuha kung sasama lang tayo sa mga tao na palaging galit. So pag-aralan siguro natin na magsalita, piliin natin yung makakasama natin. Kapag alam natin na mainitin yung ulo niya, wag na tayo masyado makibagay dun sa kanya. Okay? Train yourself to only stand near a wise and statute man. Kung pwede po, doon tayo sumama doon sa mga tao na mahilig mag-aral ng Torah or yung mga tao na nag-aaral talaga ng Torah kung paano gawin yung mga Torah na tinuturo ni Hashem, yung mga taong nagtuturo. Kung sa paaralan pa yan, doon tayo sasama sa mga matatalino. Kasi kapag kasama mo matalino, magiging matalino ka din. Kapag kasama mo medyo bobo, doon, magiging bobo ka din. So, dito din sa Torah, kapag yung may tao na alam mo na mahilig mag-aral ng Torah, mahilig gumawa ng mga bagay na naaayon sa gusto ni Hashem, doon tayo sasama. Doon tayo makikipag-usap, doon tayo makikipagbanding. Huwag doon sa mga tao na walang hilig na kay Hashem. Walang hilig kay Hashem. So, kakilala, yes, pansinin, pero hindi ibig sabihin na magkipagbanding na hanggang sa dumating yung panahon na makakagawa. Ka din sa kanya, tawagan na mahawa ka sa kanya. Imbis na mahilig ka mag-aral ng Torah, mawawala. Kasi ang hilig ng tao sinamahan mo, kung paano magbanjing-banjing sa labas. So, ang mangyayari ngayon dyan, dahil nga yung taong sinamahan mo, mahilig magbanjing-banjing, ayun, napasama ka sa banjing. So, makakalimutan mo yung kung paano gumawa ng mga mitzvah na kailangan natin gawin sa araw-araw. Okay? So, do not even think that you can best a wise Torah scholar. Kahit na po tayo nagtuturo o nagsasalita tungkol sa Torah, huwag po natin na isipin na marunong na talaga tayo sa Torah. Kaya nga may problema talaga itong pagtuturo sa Torah kasi masyadong malaki yung nakaakibat na responsibilidad doon sa mga nagtuturo kasi kalimitan doon sa mga nagtuturo lalo na doon sa mga magagaling magsalita masyadong maraming halo na masyadong mabulaklak yung bibig. May problema yan siya. Kasi kapag ganyan, maraming additional yan siya. Maraming adlib. So kapag na-adlib niya tapos wala sa Torah, then responsible siya dun sa mga sinasabi niya. So train your children to acknowledge other peoples. So yun nga, kapag kami anak po tayo, turuan po natin kung paano ma-acknowledge yung mga maliliit or malalaki na bagay na nagagawa ng mga tao na nasa paligid niya. Halimbawa, yung anak mo, binigyan ng pagkain, turuan po natin na magsabi ng thank you, or any gesture, any galaw na nagsasabi na salamat. So kailangan po natin talaga i-train yung mga anak natin para pagdating ng mga araw na panahon na nila, para sila na pumalit sa atin, hindi na kailangan natin turuan kung paano. Kasi na-train sila ng mga parents nila. So the very first thing we do when we awake each morning, ang pinakauna po na dapat nating gawin kapag nagising po tayo sa kinaumagahan is to say prayers thanking Hashem. Thanking Hashem, pagpasalamat po kay Hashem dahil binalik niya yung natin soul. So kapag bumangon po tayo kinaumagahan, kapag nagising tayo, kasi sabi nga ng mga rabbis na kapag natutulog po yung tao, after 30 minutes po, after 30 minutes siya,
natulog na siya 30 minutes after, doon po lalabas yung soul niya, yung nishama niya, lalabas yan, tapos magre-report yan kung ano ginagawa natin sa buong araw. So kapag lumabas na yan siya, magiging prone po sa mga negative entity, yung body natin. So kapag naging prone yan siya, pumapasok labas yung mga negative entity. So kapag bumalik naman yung nishama natin, galing dun sa pag-report, lalabas yan lahat. Kaya lang, yung iba hindi lalabas. O, dito yan sila lahat sa kuko. Sa kuko. So, kapag nasa kuko yan sila, so magiging marumi yung kamay mo. So, hindi ka pwede magdadasal ngayon kasi meron kang marumi na kamay. Hindi ka pwede magdasal. So, ang magagawa natin kapag nagising tayo, kasi nga, napag-aralan natin na kapag nagising yung tao, lalabas yung mga bad spirit, tapos yung iba nasa kamay, kailangan po natin maghugas bago mag-pronounce ng mga prayers. Kapag natapos po tayo sa paghugas, may mga prayers po na kailangan natin, short prayers po na kailangan natin i-pronounce, gaya po nitong Mudi Ani, Lefanika, Melekay Bikayam, Shehek Kezarta, Venesh Mati, Bekemla, Raba Emonatika. Sa English po yan, I give thanks before you, King, living and eternal, for you have returned within me, my soul with compassion, abundant is your faithfulness. So pwede po natin sabihin yan doon sa Hebrew, as long as na iintindihan po natin siya. Pero kapag medyo hindi natin maintindihan talaga, hindi natin feel yung Hebrew, pwede po natin siya doon sa English. So yung English po, I give thanks before you, King of the living and eternal, for you have returned within me my soul with compassion and abundant is your faithfulness. Okay, copy-paste ko po, i-post ko po dito sa live streaming po natin para may copy po kayo. Okay? Tapos sa Hebrew naman, ito po siya. Okay. Ito pong pinost ko, Modi Anili Panika, Melekay, Bikayam, Shehe Kazarta, Beneshmati, Bekemla, Raba, Emonatika. Ito po yung prayer during morning pagkatapos na maghugas ng kamay. Then, para po ito sa lalaki kapag ang nagdadasal yung lalaki. Pero kapag babae, iba po ang words na medyo po may konting kaibahan. Instead of Modi Ani, Lifanika, mangyayari po niyan, mahimo po yung Moda. Ani, Lefanayik. Okay? Palitan po natin, Lefanayik. Okay. Muda Ani Lefanayek Melekay Vekayam Shehek Izarta Beneshmati Bekemla Raba Emonatika. Okay. Yan po kapag babae ang nagdasal morning. So kapag lalaki, Modi Ani Lefanika Melekay Vekayam Shehek Izarta Beneshmati Bekemla Raba Emonatika. So, andyan po yung meaning, pareho lang po ang meaning, yung nasa ibabaw, I give thanks before you, King, living and eternal, for you have returned within me, my soul, with compassion, abundant is your faithfulness. So, yan po ang mga dasal kapag nagising tayo sa umaga, pagkatapos po natin maghugas ng kamay. Ito din pong sinasabi, yung appreciation po natin sa pumikapal, isa po ito sa tinatawag na direct erects. Magandang ugali po. Kailangan i-appreciate po natin kung ano nagawa ni Hashem para sa atin. So part po ito ng direct erects. So kailangan po natin pasalamatan ng Hashem dahil nga kahit na ganito tayo, kahit napuno tayo ng kasalanan, kahit na nasaturan na tayo pero gumagawa pa rin tayo ng kasalanan, pero ang Hashem hindi po huminto na sa pagbibigay ng awa, ng tulong, ng bagong buhay, hindi po siya humihinto. Okay.
Kaya pasaka kaya kailangan kaya karapat-dapat po siya bigyan talaga natin ng pasasalamat. So do not break into the speech of another person, for this is an attribute of a gulim. Okay. May sabi po dito, sabi ng mga sages, huwag po tayo basta-basta na makisali sa mga usapan. Di ba? Balik-balik na natin yan. Kahapon, ganun din yung ano natin pinag-uusapan na ano. So kapag kami nag-uusap, huwag basta-basta sumali sa usapan. Tapos kapag gusto mo sumali, siguruhin po natin, alam natin yung ano yung pinag-uusapan or alam natin kung saan tayo dapat sumingit. Huwag natin isingit yung mga nung araw pa, ano na, ano na yan siya, pagod na yung mga experience natin noon na mga ano, hindi maganda, yung iba maganda, balik-balik masyado. So kung ano yung pinag-uusapan natin, yun lang. Kasi kapag singit ka ng singit, wala daw po tayong kaibahan dun sa mga gulim. Kasi ito daw yung attitude ng mga gulim. Alam ba natin anong mga gulim? Ito po yung mga tao na ginagawa din ng mga tao. Bali, created demons po ito ng tao. So yung mga demons, gumagawa po sila ng sabi-sabi para ilagay sa isip ng mga tao na gumagawa ng hindi magaganda para magkaroon ng away yung mga tao. Ito po ang ginagawa ng mga gulim. Then, do not respond until you hear everything that is to be said. Kasi kapag medyo nagkakainitan po tayo sa mga mga topics, minsan hindi po tayo nakikinig kung ano pa ang mga sinasabi ng opponent po natin, hindi po tayo nakikinig. So, ang magandang asal po para dyan, patapusin muna natin bago tayo dun magsalita. Para naman kapag tayo na yung nagsalita, hindi na nila kailangan na sumingit din. Kasi nga, ikaw nauna kang magbigay ng sinasabi natin na tamang asal paano makiharap ng mga tao. So, wag tayo basta-basta sumingit, patapusin natin kung ano sinasabi niya, pagkatapos niya din tayo naman. Then wag din siya sisingit. So, ganyan po dapat kung paano makipag-usap. So, make no effort to learn about other people's secrets. Huwag po tayo gumawa ng maraming paraan. Huwag po tayo gumawa ng paraan para malaman natin yung mga sikreto ng ibang tao. Tinatago-tago na nga nila, tapos kinulit pa natin para malaman natin yung mga bagay, kung ano yung mga ginagawa niya. So, hindi po maganda yan. Kung ayaw niya sabihin, huwag na natin kulitin. Huwag na natin pilitin pa na malaman natin kahit na dun sa ibang tao. Kailangan talaga natin na huwag makialam sa mga bagay, not unless hingin yung hingin yung opinion mo. Do nothing in private for which you would be humiliated if done in public. So, ang ibig po sabihin nito, huwag po tayong gagawa ng mga bagay na alam natin kapag nagawa natin in public, tayo yung mapapahiya. Gaya ng mga gumagawa ng illegal dyan. Wala namang gumagawa ng illegal na harapan, patago yan. Pero kapag ginawa nila yan ng harapan, napapahiya sila kasi nga illegal, kasi hindi maganda sa mata ng tao. So wag po tayo gagawa ng mga bagay na hindi maganda in private or in public. Doon lang po tayo kung ano dapat natin gawin. Kapag medyo naman na sa tingin natin na hindi na nakakabuti sa atin, noon na lang natin gawin. Maging mabuti man yan siya o masama. Kasi hindi naman lahat ng mabuti may idudulot na maganda, kasi minsan yung mabuti yun pa ang magpapasama sa tao. So kung makikita natin na yung kabutihan na sinasabi natin na medyo masama sa ibang tao, wag na, makisama na lang po tayo. To maintain peace, nga. Pay no attention to slanderous talk. Wag po natin pansinin yung mga tao na gumagawa ng mga usapan na hindi maganda, yung hindi kaaya-aya, na walang gamit na maganda sa buhay.
wag po natin sila pansinin. Kasi kapag ka nakisakay tayo dun sa mga pag-uusap nila, para na po tayo naghanap ng problema. Wag na tayo sumakay dun sa problema nila. Alam naman natin na hindi maganda, against natura po yung pagsasalita na hindi maganda para sa ibang tao, tapos narinig mo, nakisabay ka naman, ayun, nakisakay ka sa problema nila, nakisakay ka dun sa kasalanan nila. Iwasan po natin yung mga ganyan. Then, think no evil of the one who comes to apologize. Alam naman natin na minsan may mga tao talaga na nakagagawa sa atin ng mga kasalanan. Kapag humingi po sila ng apology, wag po natin sila pag-isipan ng masama. Humingi na nga sila ng apology tapos mag-iisip pa tayo ng masama. So, hindi po madali ang paghingi ng apology. Kaya kailangan po natin sila bigyan ng pansin kapag humingi sila apology. And our duty is to forgive. Kailangan po natin sila patawan kasi sabi nga ng mga sages, kapag hindi ka marunong magpatawad, yung mga tao nakagawa ng kasalanan sa iyo, ang kasalanan nila ipapatong lahat yan sa iyo. So doble po yung sin natin kapag hindi po tayo natuto magpatawad ng ibang tao. So kailangan talaga pag kami humingi ng tawad, patawanin natin. Do not hold yourself as being too important. Huwag po natin pagpalagay yung sarili natin na masyado tayo importante. Hindi po ibig sabihin na leader po tayo, importante na tayo. So, kailangan lang po, level lang tayo. Kaya nga, walang elder, walang ano. Kasi, para po sa atin, lahat tayo pantay-pantay. Mayaman, mahirap, pantay-pantay tayo dun sa harap niya, Hashem. So, do not hold yourself as being too important to do work, or that doing so would be embarrassing for you. So never rely on receiving other people's gift. Lalo na ngayon, Pasko. Di po natin kailangan tumanggap ng mga gift galing sa kanila. Pero kapag na risk naman yung friendship ninyo for the sake of peace, wala po tayong magagawa dyan kaysa mag-away lang po tayo. May mga kailangan talaga minsan makisama, pero kung maari, wag tanggapin. Pero kapag na-trip naman yung natin, pagsasama, lalo na kapag mga relatives mo nagalit, mahirap po yan siya. Tagalog po tayo ngayon kasi nga may mga bisita tayo, may mga kasamahan po tayo sa Manila na nakikinig. Dalawa po sila, si Bissell tsaka si Sir Henry Ong. So, may sabi po dito mga sages, never rely on receiving other people's gift, for they are only human beings. Kagaya po natin, lalo na yung mga gumagawa ng turo sa tura, lalo na mga leaders, hindi po ito katanggap-tanggap sa kanila, kasi po, para sa kanila, buhay ang pagtuturo. Kaya kailangan din silang mabuhay. Kaya kailangan silang maghanap buhay. So, dito po sa atin, wala po tayong sahod, wala po tayong lahat. Yung matatanggap lang po natin dito kapag namatay, mortuary lang. So, wag po tayo basta-basta, wag natin gawing leader yung sarili natin para makatanggap ng pera dun sa iba, para magkaroon ng hanap buhay. So, sabi nga ng mga sages, work for your sustenance. Kailangan po magtrabaho. Kaya nga ako, kahit na palagi akong umaalis, pumupunta sa mga kapatiran, kailangan ko talaga magtrabaho double time. Kasi hindi naman pwede na iasa ko lang sa mga kapatiran yung hanap buhay ng pamilya. So, kaya ako double time po ako sa trabaho. Para kapag umalis ako ng mga ilang araw, maiwan kahit papaano na pagkain. Kung wala mang maiwan, pero at least hindi ako maging problema sa kanila. Kasi kapag wala ka nang naiwan, tapos bibigay ka pa ng problema, maghihingi ka pa ng pamasahe, wala. Kaya hindi lang talaga minsan maiwasan kasi hindi naman lahat ng panahon may pera. Kailangan minsan maghingi din ako sa pamilya ng pera. Lalo na kapag na-short, wala. Hingi, oy, padala kayo ng pera dito, wala na akong pamasahe pa uwi. Pero minsan lang din yan nangyari. Hindi naman tayo pinababayaan ng mga kapatiran natin kahit papano.
Salamat din sa mga kapatiran na hindi nagpapabaya. So do not desire a fortunate for which you have to work very hard and exert great effort. Kailangan po talaga natin magtrabaho. Huwag po natin na hayaan na porket mayaman na tayo, hindi na tayo magtatrabaho. So yun po, kailangan po natin i-glorify ang Hashem. Kailangan po natin na gumawa ng mga bagay na makakapagpasaya kay Hashem. Hindi po siya nahinto ng paggawa. Kahit na natapos niya lahat ng bagay, pero tuloy-tuloy pa po yung ginagawa niya na pagtatrabaho para lang po tayo mabuhay. Kasi kapag huminto siya kahit na 1 second, patay tayo lahat kasi walang hangin for 1 seconds. So it is better to suffice with the one handful you already have. So mas mabuti po na makontento tayo kung ano meron tayo. Iwasan po natin na halos maging atin na lang lahat. Gusto natin maging atin na lang kahit na hindi atin ano ba ibig sabihin yan? Kinapaningkamutan nato ba mga butang nga bisag lisod kayo kabuto nato ato gihapon buhaton para lang makamit natin yung mga bagay na gusto natin. Wag po. Kung ano lang kaya natin, doon lang po tayo, makontento po tayo. Hindi po kasalanan mangarap, pero may problema kapag masyadong mataas na yung pangarap. Kasi magagambol ngayon yung pagsasamba mo kay Hashem. Kasi mag-work ka ng very hard, very hard. Kaya nga sabi nila, wag masyadong magpayaman kung yung pagpapayaman mo masyado sobra-sobra kailangan na i-exert yung effort. Sobra-sobra ang trabaho na kailangan gawin para yumaman. Then wag na lang tayo maging mayaman. Kasi kapag sobra-sobra yung pagtatrabaho dahil nga sa kagustuhan natin na maging mayaman, masasacrifice po yung mga oras na kailangan natin ibigay kay Hashem. So, yun lang po kaya. Tapos kapag oras na po na kailangan natin na magbigay ng oras kay Hashem, wag din natin kalimutan ng Hashem. Wag din po natin kalimutan ng Hashem. Okay? So, do not make your money more important for yourself than your general well-being. Wag po natin sambahin yung pera. Pera lang po yan. Kapag namatay natin, para sa atin yan. Pwede po tayong ilibing lang na kahit na ano lang, lawanit lang, tsaka ano, pwede, okay na yan. Mga Diyo nga, balot lang, okay na sa kanila. So, hindi po kailangan talaga na ano, kung marami tayong pera, okay lang, para naman maging maluwag yung pagsamba natin, paggawa ng tura. Pero kapag sumobra kasi, may problema tayo kasi masyado tayo, marami na tayo pwede puntahan, makakalimutan na natin paano makihalubilo doon sa mga kasamahan natin sa simbahan kasi nga masyado na tayong busy. Inubos na natin yung oras natin para doon sa pasyal-pasyal, doon punta ng Boracay, punta ng mga lugar na gusto natin kasi marami pa yung pera. Kaya masasacrifice talaga yung mga oras natin na pwede natin ibigay kay Hashem. Okay, do not yearn for a woman. Wag po natin masyadong tingnan yung babae or pangarapin yung mga babae, lalo na sa mga lalaki. Kasi po, yung pangarap na yan is, lang yan siya, lumilipas. Kagaya din yan siya ng alas 5, maya-maya, alas 6 na. Wag po natin masyado ibigay lahat ng oras natin. Kapag nagmahal po tayo, 50-50. Magtira ka naman para sa sarili mo. Kasi kapag masyado mo nang minahal yung isang tao, mangyayari dyan, wala ka na ititira para sa sarili mo. Magtira ka kahit respeto. Kung ayaw niya sa'yo, huwag ipilit Marami babae, marami lalaki, huwag ipilit. Andyan pa si Lorna, si Aida, tsaka si Fe, nag-aantay sa labas. Di ba, Jigs? Okay. Be neither saddened by events nor worried by your troubles. Huwag masyado malungkot. Gaya nga ni Jacob, na hindi siya, sino ba yan? Si Jacob, hindi tumira sa kanya yung shikina ni Hashem, kasi nga, mula nung nasa tiyan pa siya hanggang sa lumaki siya, lumaki siya, hindi po siya nagkaroon ng peace.
Kasi nga, hinahabol siya palagi ni Esau. Noon namang hindi na siya hinahabol ni Esau, nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon siya ng mga anak, nagka-problema din siya kasi nga nawala si Joseph. Ayun, malungkot na naman siya. Hindi din nakatira doon sa kanya doon yung Shekinah. Hindi din nagsama sa kanya. So, wag po tayo maging masaya, wag din po tayo masyado maging malungkot. Pabayaan po natin yung lungkot tsaka yung problema ay problema sa atin. Sila kung sa kasabihan pa sa Bisaya, pasagdi ang problema nga mo'y maproblema nimo. Let the problem you. Okay? Okay, may tanong dito. May na-experience po ako igso na pinaghihirapan ko ng pag-iipon para makabili. Bisaya na lang igso ng laptop. Pero nang nabili ko na ang laptop, bakit di pa rin ako masaya? Maging masaya ka na lang, brother. Kasi nga, kahit papano, naabot mo yung laptop mo, kahit na parang may ibig sabihin yan, parang alam ko yan. Maging masaya na lang tayo, brother, kung ano meron. Huwag na masyado pangarapin yung mga bagay na alam natin na mahirap abutin. Okay, so kung tayo naman ang nilapitan ng isang tao, tas kusang magsabi ng kanyang problema sa kanyang kaibigan, sinabi ko na sa kanya, hayaan mo na lang. Okay lang ba yun? Kung pwede na magbigay tayo ng konting, ano ba yan sa Tagalog? Kung pwede na magbigay tayo ng konting mga aral, para maluwag yung maluwagan kahit papano yung sarili niya, pwede po tayo magbigay ng kahit na konting advice. Tapos kapag sa tingin mo wala tayong masabi kasi hindi din natin kilala yung mga niya, makinig na lang tayo tapos bigay ng konting advice as long as huwag ka magdagdag ng problema. Kasi kalimitan dyan, mag-a-advise ka ngayon ng mga bagay, mag-a-advise ka ng mga bagay na gusto niyang marinig. So, ibig sabihin yan, mag-a-advise ka na hindi siya patas. Kasi yung advice natin kalimitan, para lang talaga sa kanya. Kasi ang problema ngayon dyan, kung magsaside ka ng isa, ay may problema tayo dyan. Lalo na hindi po natin alam yung totoong sitwasyon. So, kailangan maging fair po tayo sa lahat. Kung mag-a-advise natin, siguruhin natin na yung advice natin walang kasamang lasyonara. Okay? So, magkakaproblema po tayo dyan kapag yung advice natin may kasamang lasyonara. Which usually happen. Di po ako masyadong natamaan doon. Okay, good for you, Aki. At least naka-move on. If things are going bad for you, kapag sa tingin mo yung mga bagay na natin medyo hindi na maganda, lalo na kapag nagkakasakit, sunod-sunod na yung mga problema na dumadating sa buhay natin, maybe we have to look ourselves. We need to account ourselves. Baka po kasi may mga nagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda, na nagkasala po natin na hindi natin nalalaman. So we have to re-account. I-account po natin yung sarili natin. Tapos kapag nakita natin yung problema, bakit tayo nagkaganito, so tingin mo nagkasala ka dun sa ibang tao, kaya tayo nagkakaganito, mag-repent po tayo. So wala po tayong ibang pwedeng gawin kapag ganyan, magdasal po tayo dun kay Hashem talaga. Kaya nga sabi dun sa kailangan po natin maging madasalin. Kasi yun lang po ang paraan na para mapalapit tayo dun kay Hashem. Kagaya po ng mga anak natin, kung may anak ka na 8, tapos yung 4 medyo palagi umaalis ng bahay, tapos yung 4 naman nasa bahay lang, tumutulong ng gawaing bahay, nagko-comedy doon sa mama nila, pinapasaya nila ang mama. So kahit nawala yung anak mo, pero ang totoo niyan, 4 lang talaga yung medyo pabor. Kasi yung iba wala
Pagkatapos kumain, umaalis. So medyo lumalayo po yung loob natin doon sa mga tao na anak na ganyan. Kahit na anak natin, mahal natin, pero medyo may gap talaga siya. Kaiba naman doon sa mga anak natin na masyadong paraygon, sa Bisaya pa. Palagi lumalapit, may problema, lumalapit, walang problema, lumalapit, nagbibigay ng problema. So, kahit na ganun yung anak natin, pero kapag ka palaging lumalapit sa atin, masyado siyang napapamahal. Never be overjoyed when things are going good. So, ang sabi dito, kapag ka bad, kailangan natin tingnan natin, baka may nagawa tayong kasalanan. Tapos, kapag ka nakita natin na may kasalanan, medyo mag-repent po tayo. Hingi po tayo ng tulong kay Hashem. Ang gusto niya lang talaga, lumapit tayo sa Kanya. Kaya ginagawan niya tayo ng mga bagay na hindi natin gusto kasi gusto niya na tumawag tayo sa Kanya. Sabi din mga dito, neither be overjoyed when things are going good. Huwag po tayo masyadong maging masaya. Kasi may problema po dito. Kasi kapag may magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo, gaya nga kagabi, sabi ko, kapag nakatanggap ka ng blessings, ibig sabihin may kaakibat yan siya na gawain para sa ibang tao. So, kapag nakatanggap, maging masaya tayo, yes. Pero wag tayo maging masyadong masaya kasi kapag masyado daw tayong masaya, nakakalimutan natin minsan yung Hashem. Lalo na kapag kami kausap tayo, tapos yung kausap natin masyadong joker, di ka na makakaisip na pumasok balik dun sa simbahan. Kasi mas masaya dito na lang ako. Di ba? Kasi mas interesting ang topic kasi yung kinakausap ko masyadong joker kahit na hindi na related dun sa kay Hashem, pero kapag joker yung kaharap mo, mas gusto mo magstay na lang dun sa joker kaysa dun sa loob ng simbahan. So, wag po tayong masyadong maging masaya kasi minsan nakakalimutan natin ang Hashem. So, a sobering thought is that you may now not receive your reward in the next world. So, wag po natin masyadong isipin na kapag gumawa po tayo ng mga bagay, hindi po tayo makakatanggap ng reward galing, hindi tayo makakatanggap ng reward dun sa ulam haba. Kapag gumawa po tayo ng mga bagay mabubuti, kailangan po, wag natin isipin yung reward. Continue, do good. Yun na po, do good, without thinking that there is a reward. Okay. Actually, ang reward, ibibigay naman talaga yan siya. So, kahit na hindi natin isipin na may reward, matatanggap talaga natin yan siya kahit ano. So, never deceive or cheat a poor man. Huwag po natin hayaan na di na to pasagdan mga madaog-daog na to mga pobre. Yung mga widow, wag po nating hayaan na maano natin yung mga widow. Masyado sa Tagalog yan, kahirap yan. Maano natin, madaog-daog ba? Or an orphan. So kapag sa tingin natin na hindi na nakakabuti sa kanila, wag po natin gawin. Kailangan sa lahat ng paraan po, tumulong po tayo. Kapag wala tayong naisip na tulong, huwag tayong magdagdag dun sa problema. Dahil po yung punishment mo, kapag po natin na medyo hindi po natin sila masyado napansin, yung mga widow at orphans, mga poor, na po natin yung nila, daog-daog natin sila, ang punishment mo niyan very, very great. Masyado malaki po ang punishment niya. Kaya mahirap po na do not make vowing a habit. Okay? Do not make vowing a habit. Even for a true matter. Kahit na totoo yung mga bagay na kaya natin magbigay sa ibang tao na ganyan, huwag po natin gawing habit yung pag-promise. Sige Brad. Kasi minsan dumadating talaga yung problema na hindi natin kaya ibigay yung mga bagay na according to our promise. So, mabuti na kapag magbibigay ka ng mga bagay sa ibang tao, huwag na lang natin i-promise. Ibigay na lang natin kahit na wala tayong promise. Okay, kasi kapag nag-promise ka, magkakaroon ka talaga problema niya kasi obligasyon na yan siya kapag may promise ka.
So, never delay in making total repentance. Kapag sa tingin natin, kailangan talaga natin na maghinulsol. Ano sa Tagalog yan? May problema tayo dyan kasi hindi ko alam sa Tagalog yung maghinulsol. Okay? Repentance. Huwag po natin patagalin. Sa tingin natin na kailangan talaga natin humingi ng tawad, humingi na tayo ng tawad. Huwag na natin antayin ng bukas kasi bukas baka wala na tayong panahon. Di natin alam. Baka bukas wala na tayo. So kung meron tayong dapat gawin ngayon, gawin na natin ngayon. Huwag tayo po doon sa manya na habit. Yung bukas na lang, bukas na lang, bukas na lang. Baka maubos yung bukas, wala na tayong panahon na gawin yung mga bagay na dapat natin gawin. Okay? So train yourself to always take the middle road. Ano po, yung sinasabi dito ng mga sages na mag-practice po tayo na dumaan lang tayo dun sa gitna. Huwag masyadong righteous, huwag masyadong maging wicked. Kailangan po natin maging righteous, pero huwag masyado. Kasi kapag ka masyado po, sabi ng mga sages, baka hindi po natin kaya na natanggapin lahat ng mga trials. Kasi kailangan ng trials, kasi kailangan tayo talaga subukan ni Hashem na totoo kaya yan. Okay, bigyan kita ng trials. Tingnan natin kung kaya mo. Hanggang saan yung kaya mo i-sacrifice para sa akin. So baka hindi po natin makaya. Kung ano lang po kaya natin, doon lang po tayo. So do not occupy yourself with useless activities. Ano ba ibig sabihin yan? So yung mga hindi dapat, yung hindi gamit, walang gamit kay Hashem, walang gamit sa sarili natin, huwag na natin gawin. Gaya ng mga minsan may mga palabas-palabas. Kung sa tingin mo na pwede naman di tayo pumunta, huwag na tayo pumunta. Pero kung sa tingin mo na stress ka na masyado sa loob ng bahay, kailangan mo minsan magpasyal para maiba naman, then go. Pero kung araw-araw na hindi na siya gamit, wala na siyang gamit. So kung di kailangan, wag gawin. Kung kailangan, kailangan gawin. Ano po? So listen not to nonsense. Huwag makinig kung hindi importante yung pinag-uusapan. So kailangan na ugaliin po natin na makinig sa mga bagay na may kabuluhan. Tagalog yun buo. Okay, establish time of Torah study. Kailangan po tayo magkaroon talaga ng mga oras, kahit na isang oras, isang araw, ilang minuto sa isang araw, basta magkaroon po tayo ng oras para sa Torah study. Kung wala man tayong live streaming, at least basa-basa naman tayo kunti dyan sa Tanakh, sa Chumash, makinig ng mga salita mula sa Rabbi, para naman kahit papano magkaroon tayo ng mga aral na kailangan natin para gawing guidance sa pang-araw-araw natin sa buhay. O se shalom bimroma